dumito na tayo. Pumunta na ho tayo. Rektahan na po natin. Yung kay yung dito po, mga bossing, yung kay Alan Peter Cayetano at kay Melvin Matibag na pati po yung kapatid kinakabahan na po. Si Pia Cayetano. Kanina umpisahan natin. Umpisahan natin kay Matibag muna. Dito muna ho tayo mga kababayan. Kay Attorney Melvin Matibag. Pero ang sinasabi, ito po ang sinasabi ni Boss Peter Cayetano, mga bossing, no? Ito yung sinasabi ni Alan Peter Cayetano patungkol po diyan sa inilabas na video ni Melvin Matibag po o yung interview kay Melvin Matibag. Game. We already have that chilling effect. Oh, kinakabahan na daw yung chilling effect. Quite exhaustive yung sinabi ni NBI Director about the Southeast Asian Games. So if the intention was to have a chilling effect, we already have that chilling effect. May 11. Dali, pansin ko Hindi, pansin ko, music story, hoy! Hindi kasama yung paggawa lang ng palaruan ang 10 billion. Ay, totoo. So, wala pa yung mga pagkain, etc. Ang laki naman. Pero, stop lang tayo saglit. No? Pansinin nyo, mga kababayan, si Alan Peter Cayetano. Nung medyo Senate President pa siya, medyo maayos pa Yung nagbabablog pa siya no? Medyo maayos pa, may ahit pa Kayo, inaasar nyo kasi. Tingin ko ito ang dahilan kung bakit po may pabalbasarado effect itong si Alan Peter Cayetano. Tingin ko, kasalanan nyo ho, mga kababayan. Bakit? Kasi ang nakikita ko dyan sa comment section, kapag kayo ay nagko-komento, tinatawag nyong Petra. No? Tinatawag niyong Petra. Uy, Boss Mark, ikaw din. Hindi! Kasi ako naman kasi, nadadamay lang ako sa inyo Tapos si Melvin Matibag pa, kung maalala niyo ho. Diba sabi, ano ba? Ang Marites, pangalan ng babae, no? Pero yung Petra din, pangalan ng babae. Doon lang naman ako nahawa sa inyo. Pero tingin ko dito, siguro, may nag-abiso o may nag-advise sa kanya. No? Uy, Alan, tinatawag ka. Uy, Alan, tinatawag ka. Nung mga supporter ni Pangulong Bongbong Marcos, Petra ka daw, Petra. Kaya, sige, ganun macho effect ako. Ayan, di ba? Magpapabalbas sarado. Kasi lagi nakikita natin, makinis si Alan Peter Cayetano, no? Kaya ngayon, nagpabalbas ho, mga kababayan. Lumilipat yung buhok sa mukha. Sabi ni Sir Archie Beroya, wala na Peter, yari ka na kay Director Matibag. Alam lahat niya ang baho ng PDP. Kasama, pasok sa, 50 million na naman. Lagpas 50 million, plunder na naman. Ang posibleng kaharapin, ganon. Wala na namang yun, piyansa. Tuloy. Hinabol dito sa session hall na to ng mga ahente ng NBI, si Senator Bato. May 13, dahil wanted naman talaga. At yun, tingin ko, nanggaling sa Interpol, yung warrant of arrest ni Bato de la Rosa. Di ba? Matagal na yun At saka, last year pa, no? Last year pa, Peter Cayetano, naririnig at nababalitaan na namin na meron ng warrant of arrest si Bato de la Rosa. Ikaw, di ba, sabi mo? Sabi ni Peter Cayetano, sino ba naman ang hindi matutuwa na ikaw ay ibinoto? Di ba? Sino ba naman ang hindi matutuwa na ikaw ay iniluklok bilang Senate President nang wala kang kinukumbinsi dito sa mga ito? Tapos, ibinuko siya ni Robin Padilla. Sabi ni Robin Padilla, nag-message po sa amin si Alan Peter Cayetano, no? Na kumpleto na daw po at meron na daw pong numero, 12 na daw po ang mga senador na boboto para sa doon na, mga kababayan, nagsimula yung stress ni Peter Cayetano. Di ba? Tapos sabi niya kay Bato de la Rosa? Pang 13 si Bato de la Rosa pupunta. Kinabukasan nalaman natin, isa sa sasakyan ng Cayetano ang gamit ni Bato de la Rosa o ang sinakyan ni Bato de la Rosa. Diba? Kaya tingin ko maaari
na may sabit din si Peter Cayetano, kasi si Ma'am Elena, nababasa ko yung sinasabi. Isa din si Peter Cayetano sa nakikita ko na masasabit sa obstruction of justice ho, mga bossing, hindi lang si Robin Padilla. Nagkaroon ng enkwentro, putukan, pinipilit ng NBI na hindi sa loob ng Senado, but we have all the evidence that it was inside the Senate. Kayo nga naman talaga nagpaputok. Uy, walang makakalimot nun. Di ba? Walang makakalimot nun. Pinipilit nila na pinuputukan po sila ng NBI. Pinipilit po nila na may nagpapaputok daw po papunta sa kanila. Pero ano yung natunghayan natin, nalaman natin ang katotohanan, galing kay Aplaska yung 27 warning shot. Mga bossing, sabi ni Russell Pelobello, sinungaling na naman, ibinalik pa. Mahirap nang kumbinsihin at papaniwalain ang mamamayang Pilipino diyan sa script mo, Alan. No? Alam namin ang katotohanan. Di ba? Ang katotohanan, kay Aplaska nang galing lahat ng putok. At huwag kayong magugulat, baka next month po, may kaso na din yung Aplaska. Pwedeng homicide ang maging kaso. Tingin ko lang ho, mga kababayan, ha? Dahil kung makita nyo po, yung reporter, kasama noong kanilang video, talaga namang nagsisiilagan sila Hinahanap nila kung sino yung nagpapaputok. Nung nakita nila, si Aplaska nga ho. Sisinungaling. Diyos ko po, alam na namin ang karakas. Other incidents, I do not want to evoke a reaction or debate because I want to respect my fellow senators. Much of this has been vented in the media, is in court. Director Matibag has promised us that he will give us a warrant issued by the ICC, has promised us that he will hold his agents na nanggulpi ng isang OSAA. Mabigat. Nakita ko parang kinakaladkad lang yung isang OSAA, pero wala akong nakitang ginugulpe. Will be the one to implement the contempt order and hold them in his office, but wala ditong natupad. So when I mentioned his name, his position the other day that it was bad taste, walang personal yan. I mean, regardless kung sinong, even if it was a secretary. Sandali. Nakarob na kulay pula o maroon. Si Peter Cayetano. Alam ko kapag ganito, impeachment ang pag-uusapan. Bakit parang tungkol sa kanya yung pinag-uusapan, no? An alter ego of the president who wrote the execution team or the defense team to say, pwede bang next week kasi... Sabi ni Ma'am Merly Belen, nakakahiya ka, Alan, talagang binanggit mo pa. Yan. Yung ginawa mo. Sabi ni Russell Pelobello, kita sa CCTV ang preparation bago nagsagawa. Totoo! Naalala nyo, nakita nyo ho, si Aplaska nagsusuot nung parang hindi tamaan ng bala. Diba? Siya lang yung nagpe-prepare ho. Sabi ni Precious, Manda, patay ka ngayon, 10K. Mag-resign ka na lang daw. Nako, masama ang nito. Masama ang gising siguro nito, mga kababayan. Kasi, lalo na, babalik doon sa investigasyon. At sinasabi ni Peter Cayetano, sige, ready kami dyan. Handang-handa kami dyan sa investigasyon niya. Inimbestigahan na dati yan Madami na daw pong nag-imbestiga doon sa kaldero ni Alan Peter Cayetano. Ang tanong ko naman po, mga kababayan, kailan inimbestigahan yung kaldero na yan? Panahon ng dating Pangulong Duterte? Ay nako. Kung mga panahon ng dating Pangulong Duterte, alam naman natin siguro kung ano ang magiging sagot dyan. Di ho ba? My seminar, I would have said the same thing, di ba? Na, look at the gallery. Kompleto parati dyan from Congressman Ace Barbers to many Congressman Ridon. I won't name all of you, but you're busy people. But you think this is important, so you take time out and you are here. Di ba? Of course, the prosecution team, you have to be, you are here. We are here.
despite of many, many other important things, not only investigations, not only the flood control, not only the BIR, not only, we're also talking about the nation being prone to volcanic eruption, to yung bagyo, buti, well, nasalanta pa rin tayo ng bagyong Inday, ibang Inday. Sabi, I mean, pag senador ka at abogado, pwede ka nang magsalita ng kasinungalingan kahit iniimbestigahan na ng mga otoridad para bang hindi na sila pwedeng galawin ng batas. O yan, napansin ka ni Luis Moro. Di ba? Si Peter Cayetano. Yung pinag-uusapan natin dito sa impeachment. But still, we are here. So it was in good faith that I said, as an example, mukha namang masama kapag kayong isang bureau head. NBI director is a very important position, but it is a bureau. So if a bureau head, and tignan yung invitation, nakalagay sa invitation, or your representative, and we resolved it. So aksidente ba na yesterday, suddenly after I mentioned it, and after during the weekend, many have been talking about na dapat ata hindi 16. So 21 na lang kami ngayon eh. Oh. So 2/3 of 21 is 7. Pag nabawasan pa kami ng 3, 13 na lang yon. Pero some will argue, mabawasan lang kami ng 1 o 2, baka 13 na rin yon kasi wala naman half person o 3/4 person. So all of these issues are valid. Question, the chilling effect is there, but am I intimidated? Wala na akong choice. Oh. Ilalabang ko na to. Gagawin ko yun ang dapat kong gawin. Manlalaban ba? Ilalaban niya na. Kala ko manlalaban eh. Huwag niyo naman buyuhin si Alan Peter Cayetano, manlaban. Ano po, sabi ni Ma'am Len De Los Santos, hintay-hintay lang, iniipon pa lahat ng ebidensya. Baka maging Marcoleta ka, biglang magkasakit. Totoo naman no. Ay hindi speaking of Rodante Marcoleta, may himala pong nangyari kay Rodante Marcoleta. Pumasok po ng Sandigan Bayan, mga bossing, nang naka-wheelchair si Rodante Marcoleta. Yung tipo bang ang hina-hina, no? Yung tipo bang parang walang lakas. Pero paglabas mga boss Chipamo, sir, ibalita ba naman na wala naman daw pneumonia si Rodante Marcoleta. Kaya paglabas, dire-diretso na, tuloy-tuloy na. Wala nang dahilan para umarte pa, magpa-wheelchair pa. Di ba? May himalang nangyari. Pagpasok, naka-wheelchair, paglabas, diretso nang maglakad. Balita ba naman na wala siya sakit Bumaliktad man yung sitwasyon, si President Marcos ang ini-impeach and I felt a certain way, ilalabang ko rin. Chief Justice man ang i-impeach, ilalabang ko rin. But for the record, Mr. President, go ahead and investigate. First of all, that's been investigated many, many times. Yan. Ang tanong mga kababayan, kailan at anong petsa at sinong presidente inimbestigahan yung kaldero ni Alan Peter Cayetano? Dahil po, kung ang presidente nung mga panahon na yon ay si dating Pangulong Duterte, nako, alam naman natin kung ano talaga ang kapit at kung sino ang kapit nitong sila Cayetano. Di ba, mga kababayan? Iba ngayon kapag NBI ngayon ang nag-imbestiga. Baka madaming makita dyan. Di ba? COA, I'm not sure. I think the Office of the Ombudsman ang nag-file pa ata, Chief of Staff mo Senator Rob, I'm not sure but parang may kaso na nun. Senator Drilon quizzed us here. I was Speaker of the House but I chose to appear before the Senate to be able to answer all of those questions. Sabi ni Ma'am Liza Yunis, alaga sila ni Duterte. No? Kaya, ayoko na magsalita. Hindi, kaya kaya sabi ko, tatakbo ba ako? Or may nagsasabi kasi dyan, takbo ka, congressman, or whatever. Hindi na. Hindi na. Okay na po tayo. Bilang vlogger po, mga kababayan, mabuyo ka pa o maipit ka pa sa mga ganyan. Hayaan mo sila-sila na lang. Di ba? Badong, babaliktad na si Bongo. Naku po. Tingnan natin. Hanggat hindi binabalita, tingnan natin kung totoong babaliktad si Bongo.
directly. The SEA Games, paulit-ulit yan. Biktima na ng speakership ng 2019 yan. Nahuli namin yung PR na sinabi kikiam, pinakain daw mga Muslim ng baboy, when it was chicken longganisa na Oh. Pero yung kikiam, sir, ano? Kasi yung inidepensa niya, pinakain lang yung Muslim ng baboy. Pero yung kikiam, totoo po ba yun, sir? Kasi sabi ng mga nagko-comment, totoo daw eh. for the Senate to be able to answer all of those questions directly. The SEA Games, paulit-ulit yan. Biktima na ng speakership ng 2019 yan. Nahuli namin yung PR na sinabi kikiam, pinakain daw mga Muslim ng baboy, when it was chicken longganisa na pinakain. Pero nasiraan na tayo sa Malaysia, Indonesia. Oh, pero hindi ko narinig na idinepensa yung kikiam. Ngayon